Thank you po. Sige. So, since ano 'to, TikTok, 'di ba? So, wala talaga akong prepare na mahabang message kasi ang iniisip ko, baguhin natin yung format. Kasi kung magme-message ako, 'di same format pa rin tayo, magme-message, makikinig lahat. So, wala siyang kakaiba. So, since, kung nakita niyo ngayon ang, karamihan is yung parang nag-uusap tayo, mga suggestions or ano ba ang dapat question, siguro diretso tayo sa, ah, question and answer kung, tungkol sa topic natin, 'di ba? Ang topic natin is, ano yun, Jeneline, God and the gadget. Opo. God and gadgets. Following And then Jesus in new normal. okay, so yeah, siguro mag-introduction lang ako ng, konti tungkol sa papaano ba si Jesus nagtuturo nung kapanahunan niya. Kasi dapat maintindihan natin na anong ginamit ng Panginoon, anong style niya sa pagtuturo. Kasi marami siyang naabot, 'di ba? Marami siyang, ah, paano ba sabihin? Marami siyang naabot, maraming nakikinig sa kanya, maraming, lumalapit sa kanya. So, parang meron siyang technique na, ginawa na siguro dapat nating tingnan kung bakit gano'n. So, okay, sige, mas maganda nga open cam tayo lahat at, puwede po tayong magsalita lahat. So 'yun, 'yan. So mas maganda, 'di ba, 'pag nakikita natin. So mabuti nandito si Brother Lucio, alam ko malaking maitutulong niya sa atin sa usapang ito. So, ayun. So una dito sa nabasa ko is ano siya, 'pag nagturo ang ating Panginoon, siya ay mayroong authority. So kaya yung mga tao ay, nakikinig sa kanya kasi talagang ang sinasabi niya ay may dating, 'di ba, may authority. Minsan kasi 'pag tayo nagtuturo parang hindi tayo sigurado sa sinasabi natin. Kaya hindi rin siguro makikinig yung, ah, kausap natin or tinuturuan natin, parang balewala lang kasi walang dating, parang hindi ka sigurado, "Ano ba 'to, maniniwala ba ako dito na parang wala namang dating?" So gano'n. Si Jesus 'pag nagturo siya talagang, sigurado siya at, ah, totoo din yung sinasabi niya. So siguro, hihingan ko na si Mother Lucia ng comment dito or yung iba pagkatapos niya kung gusto niyo mag-comment. Ano bang ibig sabihin na may authority yung pagtuturo niya? Ibig sabihin nun ay ano, kasi authority from the Bible, no? Ating Panginoon, Panginoon kasi, sa buong buhay niya, yung salita na kanyang natutunan mula na siya bata pa, number one, ay ipinamuhay niya. So when he talks, nakikita. Pati sa kanyang pati yung sa kanyang disposition, the way he talks, the way he deals with people, nakikita sa kanya. Yung sinasabi ng kasulatan. Samantalang yung kanyang mga yung mga nandun sa yung mga mga religious leaders, hindi nila sila bagamat sila ay nangangaral ng banal na kasulatan, sa buhay nila sila naman ay nang-aapi ng iba, di ba? Nagsasamantala sa iba, etc. So, ang source na authority dito ay ang banal na espiritu. Pero ang banal na espiritu hindi kailanman makakapanahan sa isang tao ni gagamitin ng isang tao na ang kanyang buhay ay hindi ayon sa salita ng Panginoong Diyos. Kahit anong sabihin natin na magaling tayong preacher, magaling tayo sa Bible study. Pero kung kung ang banal na espiritu ay wala sa atin dahil tayo mismo hindi tinatalaban ng salita na ating pinapangaral, ay hindi maniniwala, without authority tayo actually. At sa akin, inang isa pang Panginoon Jesus ganun. At saka, nga kasi yung ginagawa niya, di ba, yung ginagawa niya, ay talagang gawain ng Panginoong Diyos. Pagka sila hinahabol nila at talagang may gusto silang gawin, ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, hindi nagpapakita ng
pagkagalit na ano na katulad ng galit natin, kundi nagagalit siya hindi sa tao, kundi doon sa sinasabi o sa ginagawa. So makita mo iba yung love yung may pag-ibig na ano na pakikitungo. And actually yun yung authority mismo ng ating Panginoon because God is love, no? Mm. So Yeah. so yun. At saka no, yung number 2, ang ginagawa ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus, hindi sarili niyang kapakanan ang hinahanap. Nangaral siya, nagtatrabaho siya ng hindi kapakanan, sariling kapakanan, kundi kapakanan ng iba. Para sa tao talaga. Sa tao. Kasi pagka ganun ang approach mo sa tao, ma-feel nila yun ma-feel nila. At ma-appreciate nila yung yung pagtulong sa kanila, ganun Samantalang iba, Concern talaga. yung concern talaga. Madadama mo yun di ba? Madadama mo yun. Kung may concern sa iyo yung tao, hindi. Kung nilapitan. So, ganoon ang ating Panginoong Jesus. So, aside from preaching the word with full of the Spirit, ang kanyang gawain ay gawa talaga ng Panginoon. Mhm. Ang Panginoon. Kasi Tama. ginagawa niya, sinasabi niya, ayon sa banal na sulatan, nakikita sa kanya yung kanyang sinasabi sa kanyang karakter. Ganoon. Pero bahala na muna iba. Sige. Baka meron pang gusto malalag dyan. Zinalin, nakangiti ka dyan. Okay, Zinalin, nakamute ka. Ay, hindi po. Kasi po, welcome ko lang po yung ka-dormate ko. Okay. Welcome po si Laika. Ayan. Ay, welcome, Laika. Sa Ate Marge, baka meron ka dyan. Mukhang nakapanumbaba ka dyan, Nakikinig mabuti kay Brother Lucio. Okay, so tama mga kapatid. Ang Panginoon kaya sa may authority din talaga kasi unang-una, siya yung salita siya yung talagang, 'di ba? Sa una siya salita at yung salita ay talagang yun yung karakter niya. So tingin ko sa atin din, pwede din maging powerful. Ang gamitin natin is hingin natin yung Holy Spirit na mag take over sa atin, di ba? Kasi kung tayo lang sa sarili natin, mahina tayo makasalanan tayo. So baka walang power kasi parang mag-aalangan tayo, makasalanan ako, magsasalita ako ng ganito. Diba? Pero pag yung Holy Spirit ang pinapasok natin sa buhay na pinagsalita natin, at saka yun nga, isa kabuhay natin yung salita ng Panginoon. Talagang yung naintindihan natin, yung sinasabi natin, yung walk the talk, ginagawa natin. Kasi kung binabasa nga lang natin, kumbaga parang walang damdamin, di ba? Na sinabi mo lang, parang binasa mo lang, pero iba kasi yung naintindihan mo at yung ginagawa mo. Kasi makikita mo yun, di ba? Parang kung sa salita pa natin, madalas sinasabi ay may hugot. Kasi naramdaman mo Iba yung binabasa mo lang kasi parang wala lang yun. Pero kung may hugot, ibig sabihin naiintindihan mo, naramdaman mo. So ganoon, darang iramdamin natin yung salita ng Panginoon, isa kabuhayan natin, at pag yun ay sinabi natin, mas malakas ang dating. Pwede po ako mag-share. Yeah, sige. Mas maganda po pag tayo ay nag-share ay mas may hugot tapos meron din yung naranasan talaga natin. Kasi iba po kasi pag naranasan mo talaga, madali sa'yo para i-share sa kanila yung paano ganito, o ikaw dumaan kami sa bundok, ganito yung ginawa namin. Ganito yung gagawin niyo pag pumunta kayo. Detalyado yung pagkakasabi mo kasi ikaw mismo na experience mo kung paano. So to the next time na ganun ulit yung mangyari, alam mo na kung saan ka dadaan, alam mo na kung paano mo nagagawin, and then alam mo na kung paano mo i-share sa kanila yung gusto mong iparating. Mas nagiging effective po kasi siya. Dati po kasi meron kaming subject na yung gano'n yung tinuro sa amin teacher namin. Sabi niya, mas maganda pa nagturo kayo. Ay yung mas nagturo niya, yung na-experience niya. Kasi experience is a best teacher po para sa akin. Tama. Sige, sino pa? Huwag kayong mahiya kasi nag-aaral tayo nag-uusap tayo. Brother Lucio, sige. Sandali lang ha. Alam mo, yung sana sabihin ko 100%, 101% ako agree kay Jen, Jen. Sa akin ganito yung expression ko. You walk the talk and talk the your walk. Ano ibig sabihin? You walk the talk and talk your walk. Ano ibig sabihin?
Di ba? Nakuha niyo ba? Kasi yung sinasabi mo, sa buhay mo. Pagkatapos madali nang sabihin sa iba yung buhay na naranasan mo, nakasama mo ang Panginoon. Di ba? So that is talking the walk. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, kung maalala niyo yung demoniac sa Gadara, yung inalihan ng demonyo. Wala naman siyang sermon na narinig sa Panginoon. Di ba? Hindi siya nag-train. Pero bakit nang bumalik ang Panginoong Jesus, doon sa Gadara, sa halip na kanyang makamag-anak lang ang sumalubong sa Panginoon, sa halip na kanyang mga kababayan lang sa kanyang bayan ang sumulubong sa Panginoon, yung napakarami mula sa 10 lungsod, yung Decapolis na tinatawag, ang sumalubong sa Panginoon after 2 weeks na siya bumalik doon. Bakit? Kasi nakita nila doon sa buhay, nakita lang yung nangyari doon sa inalihan ng demonyo, kaya sila'y naniwala. So when you walk your talk, you can talk your walk. And it will be very easy, di ba? Na magsabi sa iba. In fact, that is actually the secret o tinatawag na spontaneous witnessing. Kasi hindi ka naghahanda, pero ang Panginoon, kikilusin ka. Madali mo sabihin, ikwento sa kanila kung anong magandang bagay ang ginawa ng Panginoon sa iyo. You walk the talk, it will be easy. When you walk your talk, it will be easy to talk your walk. Yun lang. Okay. Yeah, so yun, talagang ganun nga ang ating Panginoon pag siya ay nagtuturo, talagang may authority. At siguro isunod natin yung pangalawa, since nabanggit na rin, anong pangalawa niyang technique is Jesus practice what he preach. So, diba, kanina sabi natin, pinapractice talaga niya kung ano yung sinasabi niya. Kasi mga kapatid, kahit hindi ka magsalita nga yung buhay mo lang, the way na kumilos ka, the way na magsalita ka, the way na yung expression mo, di ba? Minsan akala mo hindi nababasa yung parang sabi mo oo pero yung mukha mo ay hindi agree. Parang ganon. So hindi yun, dapat ipa-practice mo kung ano yung sinasabi mo na oo sinabi mo pero yung mukha mo ay parang hindi. So si Jesus pag sinabi niyang nagturo siya ng prayer, 'di ba? Si Jesus nagturo siya ng prayer. Pero anong kanyang karakter? Si Jesus parating naghahanap ng oras na mag-pray. Talagang sinasadya niya lumapunta siya sa bundok, pumunta sa mga lugar na sa nature para mag-pray. So yun yung ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nakikita ng mga tao na ganito siyang tao. So ganun din tayo. Kumbaga mahirap kasi yung magsasalita tayo, ito sasabihin natin sa loob ng church or pag meron tayong mga meeting na ganito, sabihin natin dapat mapagbigay tayo. Pero kung nakita tayo ng mga natin, hindi naman tayo nagbibigay kung mayroon nanghihingi, di ba? So mahirap 'yon. Kaya mas effective kung talagang ipa-practice natin kung ano sinasabi natin. Amen, amen. Sige, sinong gusto mong magdagdag? Mga naka-experience dyan ng meron ba kayong na-experience na puro lang salita, walang gawa? Meron na dismaya ba kayo? O mga experience nyo na pwede nating makuhanan ng lesson. Wag nating pangalanan na or wag nating hindi tayo dito para magsiraan or mag-mention ng wag tayo mag-name drop. Basta matutunan lang natin yung lesson na talagang mas importante kung isakabuhayan natin kung ano yung sinasabi natin, ano tutunan natin. Pwede pong mag-chat yung iba nating mga member dyan. Pwede yung mga mahiyain sa chat group para basahin natin. Sige ng pagkakataon sila. Sige nga, Brother Lucio, elaborate mo nga kung paano ba talaga yung walk or practice what you preach. Ako. Sige. Sige. Akala ko iba eh. Hindi, ikaw muna. Ayaw ng iba eh. Ganito. Actually,
The reason, kasi maging sa practice, wala tayong ma-preach. Dahil wala tayong hindi tayo na-develop. Ayan lang. Isa pa yan. Bakit? Ano bang pinagkakabalahan natin sa buhay? Hindi tayo, sabi ni San Pablo, pray without ceasing. Saka pray like Daniel tayo. Di ba? Sabihin, number 1 sa atin ay prayer. Pagkatapos, study of the word. Di ba? Kung ang banal na espiritu ay sa iyo, nag-aaral ka ng banal na salita, yung salita na pinag-aralan mo, dandahan mong maisa sa buhay. Makikita yun sa'yo. Importante yan kasi sabi nga ni Miss White, yun lang sa prayer if you forget to pray for 1 hour, magkakaproblema ka na Kaya dapat sa atin, sabi ni San Pablo, pray without ceasing. Ano ibig sabihin? Dapat palagi tayong nakakonekta sa Panginoon. Whatever we are doing, whatever we are going to do, or we want to do, consult tayo sa Panginoon, mag-connect tayo sa Kanya, walang anumang bagay na hindi magkakaayos. Bagamat magkaroon tayo ng pagsubok, alam natin na yun ay inalaw ng Panginoon dahil para sa ating kabutihan. Pero makatitiyak tayo na everything will be alright sa tulong ng Panginoon. Ngayon, ang karaniwang isa sa atin, we always forget yung panalangin. But most of all, ang malaking problema sa atin, kasi nakakapanalangin tayo pagka meron tayong kailangan, may problema tayo Pero pag wala problema, paano? Pag wala problema, nakakalimutan ng panalangin. Pero sabihin natin, nananalangin tayo. Pero kasi, hindi pwede na ikaw, salita lang ng salita sa isang tao. Makukulitan yun sa'yo, matutubig yun. Ika nga sa'yo, tubig ka, masakit ng tenga. Kung hindi mo siya pababayaan magsalita. Ibig sabihin, ganoon din sa relasyon natin sa Panginoon. Actually, communication is two ways talaga palagi Kaya ang Panginoon, sasabihin siya yung gusto niya, papanalangin natin kung nagtulungan tayo na gawin ang gusto niya, and so on and so forth. Alam niyo, Brother Ronald, nagpapasalamat ako rito. Cellphone. Alam niyo, kinukondem ito ng ibang mga ministro. Di ba? Ayan, Pero ako nagpapasalamat ako. Bakit? Pagkagabi nagising ako, hindi ako makatulog. Bukas ako ng cellphone ko. Yung Bible dito, nagbabasa ako. Nasa bus, ako walang kausap. Nagbubukas ako, nagbabasa ako ng Bible. Palagi ka nakakonekta. You read the Bible, you pray, you read the Bible, you pray. So, sa akin, hindi ito isang curse. Hindi isang to. Kasi, like for example, yung nagti-TV tayo. Di ba? May mga taas sa atin, may mga TV. Kami, walang TV. Matagal na kami walang TV. Hindi ako nanonood sa Pero, kahit na gano'n, sabihin lang, masama ang TV. Di ba? Pwede mo rin gamitin. Maraming like this computer. Pwede itong gamitin sa masama. Pero pagka nag-open ka, di ba? Nagpunta ka sa YouTube, hinanap mo yung magpunta ka sa Hope Channel, di ba? Etc. Mapapanood. In fact, one of my projects now, which is tulungan niyo ako manalangin na magawa ko to, ay magre-record ako ng mga Bible study series sa screen, video screen, PowerPoint and so on. Pagkatapos ipopost ko. Hihingi ako ng tulong sa mga kapatid para sa ganun kung gusto lang gamitin. Tagalog, At pagkatapos, pero isa pa yon ang natutunan ko. Pagka pala ikaw magpo-post, maglalagay ka ng title o mag-ano ka ng topic, dapat ang topic mo ay napapanahon. Trending, ika nga. Dapat trending. Kasi kung hindi trending, o kaya hindi nakakatawag kasi sa mga sa vlog, your headline should be attention calling, di ba? Tama. Hindi pwedeng mag-headline ka ng mag-headline ka ng hindi nakakatawag pansin So yun.
So, nakita ko natututo ako. In fact, mag-usap kami ni Makmak, yung anak ni Pastor Caroro na sanay doon. Nag-suggest sa akin, so nag-start ako mag-research. Ngayon, nakapasok mo sa isip ko at alam ko na tulong ng Panginoon ay makasiguro makasisimula na ako. Bagamat mahirap para sa akin, di naman ako techie, tanda na para maka-absorb pero bahala ang Panginoon. Ganoon Tama yan. Kaya pero sa akin, kaya Nick, alam niyo, kahit na rito sa dito sa mga ganito, mahalata pa rin na isang tao kung ito ay sincere o hindi sa yung sinasabi, di ba? Tama. Kasi, Sige. Brother Lucio, actually, nabanggit mo na rin. Yan yung pasunod kong tanong eh. Sige, iano ko lang yung tanong tapos tuloy tayo dyan. sige. Kasi ang topic nga natin is gadget and God, di ba? So, kaya inuna ko yung paano ba si Jesus nagturo. Gusto ko lang i-summarize maraming style lang ito yung Panginoon. Marami siyang ginamit na paraan. Pero kung makikita mo, kung aralin mo kanyang paraan, talagang naghahanap siya ng way para maabot yung mga taong gusto niyang maabot. So ngayon nga, nag-a-adjust siya. Kumbaga, lumalapit siya doon sa mga sinners. Sabi nga niya is, siya ay pumunta dito, hindi doon sa mga mabubuti, sa mga badal, kundi para sa mga kasalanan. Kaya gumagawa siya ng paraan para sila ay maabot. Ngayon, i-apply natin sa panahon nga natin ngayon. Dati, pag cellphone ang gamit mo sa church, parang hindi pinagbabawal nga, di ba? Parang ano ba to? Bakit sa simbahan cellphone? Parang hindi naman to karapat-dapat. Parang meron nga ako nabasa na isang sekta din na parang pariwela siya. Hindi siya pinag-preach kasi cellphone yung gamit niya. Pang tingin ng mga tao, hindi dapat ganun kasi parang binan siya dun sa church na yon. Pero, dumating yung panahon na parang na-accept na rin. Ilang mga taon nang nakalipas, nagbago yung pananaw ng church. So, ngayon, ang tanong sa atin ngayon, ano ba? Kung doon ba tayo sa paper na Bible o talagang Bible talaga na physical or okay lang ba na yung cellphone app na Bible? Sa tingin niyo patid, nagre-replace na ba yung mobile or yung book? Anong tingin niyo? Kasi ngayon, maraming mga kabataan lahat may cellphone. So, is it an opportunity? Oo. Nagtataas si Sister Marjorie ng kumayan. Sige, Sete Marge. Nung maliit pa kami, pag nagsisimba kami, alam na sisimba ka kasi may bitbit kang Bible, may bitbit kang songbook, tapos bihis na bihis. Ngayon, hindi mo na madidistinguish kung sisimba ba o hindi kasi yung Bible nasa bag na minsan naka-strapless na ang suot tapos maiiksi pa, hindi mo na siya madidistinguish, di ba? Kaya kung hindi naman natin sinasabi na mag-paperless na tayo, pero mas maganda kasi yung hawak pa rin natin yung Bible pagdating, lalong-lalo na pag Sabbath. Yung cellphone, okay lang, nasa bus ka, kagaya na sabi ni Brother Lucio, sa bus, pwede ka magbasa through cellphone ng Bible. Pero para kasing hindi naman sa mahalay tingnan pag nasa church ka, kasi dapat Bible talaga pag nasa church, ganun. So parang depende sa sitwasyon. At least, depende sa sitwasyon. Pero pagdating sa church, pagdating ng Sabbath, mas maganda pa rin Bible, ang hard copy pang hawak natin. At least, makakahawak tayo ng Biblia kahit isang araw lang. Kahit araw lang Sabbath. Yun, ganun. Sige. So, ang kaya Marge, mas maganda pa rin Bible, lalo na sa church, kasi formal kasi na meeting yon. At pwede naman yung cellphone. Basta yung mga nasa bus ka or gusto mo magbasa ng ganito. Sige, sinusunod. Brother Lucio or Ginaline? Ginaline muna. Ginaline. Binanggit naman po, ako po wala po kung parang pinapaboran. Ako po ay same lang po ako. Bible or sa cellphone. Kaso nga lang po, merong advantage at disadvantage. Advantage na nasa cellphone is
Madadala mo siya kahit saan, di ba? Kahit di mo siya madadala mo siya, bitbit mo siya. Di mo siya malilimutan. Kasi lagi mo unang hinahanap, cellphone. Sunod na rin yung Bible. Problema lang po, pag nag-chat na, okay, yung chat head, papatok na, ay, nag-chat si ganito, nag-chat si ganito, tuloy-tuloy na. Kumbaga Di-distract. na-distract ka na. Kasi po, experience ko yan. Pag po gabi, sinubukan ko po dati na tuwing gabi, yun ang gamit ko. Eh minsan po ang teacher namin nagsisend ng mga module namin is gabi. Gabi talaga sa nagsisend mga kapatid. Time mo yun, ay sabi ko, di talaga to maganda. Hindi talaga maganda yung cellphone. Kaya bumalik po ako dun sa Bible. Kaya ko, ito na nga ako sa Bible. Tapos, yun po, yun yung hindi naman po maganda. Pero, ang kagandahan naman po sa Bible ay nasasanay po tayong magbuklat. Nasa na tayong libro, nasa solo po natin kasi doon po ako nasanay nung bagong binyagan po ako si Brother Charlie po nagturo sa akin. O hanapin mo to, ayun. Minsan nauunahan ko, si Brother Charlie, nauunahan ko na. So yun, doon po ako nasanay. Practice po ako na magbuklat. At na-practice ko po yung aking pong pag-ibig sa Tagalog. Kasi malalim po yung Tagalog ng Biblia. Doon ko po na-practice yung paggagawa ng mga tula ko ng mga malalalim. Kumukuha po ako doon. Mas na po ako parang yung vocabulary words po natin ay mas lumalawak. Yun po yung kagandahan. At wala po ko pinapaboran. Dalawa po ay para sa akin. Mas nakakabuti po para po sa akin. Bilang kabataan. Okay. Brother Rod, Sige, Brother Lucio. ito kasi ganito, no? Hindi ba ngayon, ang isang problema natin, ang mga kabataan, yung mga bata lalo, actually, pag na-actually, epekto sa kanila ito, sila, na-addict sila rito. So sila hindi nahihiwalay dito. At saka, ito kapag ka nakita tayo sa church o sa pulpito, nagmagamit ng mga bata nandun, baka gayahin tayo. At sila, hindi naman sila nagbabasa ng Bible, kundi, bakit si gano'n, si brother, ganito. So sila, sa halip na nagbasa ng Bible ng apps na Bible, ay maglalaro sila. A very negative influence. Akala nila, naglalaro ka din. Ganun. Number two, mayroong mga kapatid na kahit na hanggang ngayon, hindi nila matanggap yan. In other words, makatisod sa iba. Di ba? Pag inano mo to. Ngayon, sa akin, depende yan sa lugar. Katulad nga ng ganon. Kung dito makakatisod, kung gagamit sa church, makakatisod ka, di mo mong gawin, di ba? Mahabag tayo sa mga kaluluwa na maaaring mapahamak. Gawa ng ating wala naman, bagamat tayo wala namang masamang intention, ay naapektuhan noon. So yun yung inang problema sa paggamit nito. Pero sa ibang lugar, by all means, no? By all means. Ang mahirap lang pati yung tukso mismo, baka mamaya ikaw rin. So una, Bible ka ng Bible, pagkatapos mamaya naglalaro ka na rin. Marami kasing ads. So ganun. So sa atin, number one, tingnan mo isipin mo baka maging doon sa diba? Matisod sila, kahit na meron isa lang dyan na hindi nagsusubscribe sa paggamit ng cellphone, ng gadget, sa pulpito o sa church, baka matisod yun, i-consider natin. Pero Tama. Diba? Problem. Mahabag tayo sa kaluluwa na yun. Ganun lang. Kasi pero sa akin, ang daming advantage nito. Pero dami talaga. Depende sa lugar, di ba? At saka Tama. Depende sa paggamit. Okay, so Kuya Alan, welcome. So madilim din nasa bundok ba kayo? Wala Okay. Sa bundok. Nandito kami. Ayan. Tapos Mabuti may signal kayo. So kaway-kaway dyan. Okay. Hi, Chirwin.
Dito. Mabuti. So, sige. Ingat kayo dyan. Medyo madilim pero may signal na nakakatuwa. Okay, so mga kapatid, tama yun. Para sa akin din, maganda na kung sa church tayo, Bible talaga. Kasi medyo marami nakatingin sa atin at parang formal kasi tingnan, di ba? Maganda yung nagbabasa ka ng Bible. Kaysa pag cellphone, mamaya bilang may tumawag sa'yo, ma-disturbo ka talaga. Pero, kagaya nga ng Panginoon, marami siyang ways na mapalapit sa tao or makipag-usap sa tao. So ngayon, since ang halos lahat ng kabataan siguro, no, or lahat ng tao ay mayroong cellphone. So talagang napaka-comfort na pag nagtuturo tayo or nag-Bible study, halimbawa, gamitin ang cellphone. Parang hindi na, baka ma-awkward kasi yung iba, di ba? Yung iba hindi sanay sa Biblia na talagang Bible. Baka ma-awkward sila na hindi sila sanay pag magdala ka ng Biblia na physical. So, iabutin natin sila sa kung ano yung meron sila. Cellphone lang. So, medyo hindi sila ma-awkward na, okay, mayroon pala sa cellphone. So, napakagandang napakagandang opportunity na meron tayong gadget na to. Kasi anytime, lahat ng sasabihin natin, madali nilang ma-search. Totoo ba ito sinasabi nito? So, mag-search nila agad sa cellphone. Mababasa nila agad. Kaya, wag nating sayangin tong opportunity na to nga na magamit natin. At mga kapatid, based sa research or based sa mga statistics, ang daw ngayon ay mayroon ng mga 100 million, 200 million sa buong mundo na naka-install na Bible sa cellphone. So tingnan mo gaano karami 'yon. Ibig sabihin napakaraming tao na mayroon ito sa cellphone. Kaya kung sasabihin mong gantong text, mababasa nila agad 'yan, 'di ba? Meron tayong mga message natin, mga doctrine natin, ay madali nilang makita, madali nilang ma-study rin at madali sila makapaniwala kasi nababasa nila, sila mismo nakakabasa. At kung titingnan dito, every seconds may nag-i-install ng app na 'yan. At sa every seconds din, ilang tao yung nakabukas yung Bible app? 66,000. So siguro itong study na to hindi pa to updated ha. So gaano pa ngayon, baka every seconds mayroong 100,000 na tao na nagbasa ng Bible. So di ba kung makikita natin, parang accepted na talaga sa mga tao na ginagamit siya. So hindi naman oo. Take advantage, di ba? Take advantage na natin kasi sayang di ba, na ginagamit to ng karamihan. Kung mag-stick pa rin tayo sa Bible, kung iba, siyempre, ayaw magdala ng Bible o walang Bible sa bahay nila. So, sayang yung opportunity. Kaya i-grab natin na gamitin ito. Hindi naman masama basta kasi Biblia naman ito yung salita ng Panginoon, mensahe naman. Kaya napakagandang opportunity nga. Million ang nag-highlight ng Bible text every day, every seconds, di ba? Kaya hindi siguro kung iisipin ko, parang panahon na talagang gamitin natin 'to. Kung meron mang ibang hindi pa gumagamit nito, di ba? So panahon na gamitin natin 'to, especially sa mga kabataan na minsan nahihiya sila magdala ng Bible na talagang libro. So pagkakataon na natin to na makapagmensahe pa rin tayo using the Bible na nasa application natin. Ano sa tingin niyo, kapatid? Baka meron kayong experience ba dyan na nagamit niyo na yung Bible, di ba? Ako, minsan dinalin doon sa Bible study doon kina Ate Nelia, hindi na ako nagdadala rin ng cellphone. Ng Bible. Ginagamit ko yung sa cellphone, sa app. Sa mayroong Bible app doon. Tapos, sinasabi ko rin sa kanila na kung meron kayong cellphone, mag-download ka na yung Bible at itong mga binabasa natin dito ay mababasa nyo rin doon. So yun, ginagamit ko talagang useful siya. Sabi nga Brother Lucio, talagang useful siya. So hindi ko alam sa inyo kung meron ba kayong mga experience dyan na pwede natin i-share kung paano nyo nagamit yung Bible app sa ating mga gadget. Ako, every morning, nag-upload ako ng mga di ba, mga verses through cellphone. Every morning, every day. Kahit nga yung lesson natin sabihin, nagagamit, diba? pero sa tingin ko lang sa pananaw ko lang, na hindi dapat talaga mawala yung hard copy. Kasi hindi talaga, oo. Kasi doon matututo tayo kung
yung mga verse, ano na ba susunod sa, ano ba ang kasunod ng Genesis? Kasi kung sa cellphone, Exodus, ba? Hindi nila malaman ang sunod-sunod na books. Ah, Kasi hin- kaysa hindi alam cellphone, kung new or old. na, Hindi alam kung new or Yeah. old. Tama. Kaya ganon. Ibig sabihin, kailangan pa rin talaga natin yung hard copy. Oo, kapatid. Importante yun ang hard copy. Pero yung, Saka mas feel po kapag sa Bible, nagbabasa. tsaka ano rin, disadvantage noon is medyo masakit sa mata yung nasa app, yung parating nasa app. Kaya baka magka-problema tayo sa mata, lalo na pag gabi tapos nagbabasa tayo. May impact din. Mas maganda kayong papel para ma-exercise dito yung paghahanap natin. 'Di ba? Yung mga ma-memorize mo yung mga pages ng ng Bible. May tanong po ako. Yan. May tanong po ako sa mga elders, sa mga medyo mga matanda na sa pananampalataya. Kasi po 'di ba nung that time sa inyo po during your time ay wala pong gadgets tapos walang COVID, malaya kayo nakapunta. Kasi po ang ating pong team is God and gadget, following Jesus in new normal. Ngayon pong new normal, gadget ang ginagamit. Paano po kayo paano po kayo nag-aral ng technology? Kasi di kayo marunong, di ba po before? Parang, paano ba ito? Kusa na lang napipindot. Tapos, ano to, baka ganito, di ba? Kusa na lang po napipindot yung mag-touchscreen yung cellphone. Yung mga ganun instances. Paano po kayo nag-prepare ngayong new normal tayo? Diba? At syempre, hindi po kayo sanay. Kasi kayo po nasanay kayo napunta ng church every midweek, Friday, tapos Sabbath, di ba po? Paano po kayo nag-a-adjust? At paano po yung mga preparation niyo na ginagawa ngayon pong ating new normal? Timars, ano? Brother Lucia, kung sasagot mo doon. Sa akin wala namang problema kasi. Kasi since 1993, paglabas ng computer Sanay na. kaya hindi ako problema, madali ako matuto Huwag lang masyadong complicated pero natututo pa rin ako kahit basta magtiyaga lang. Pero actually attitude lang yan Attitude lang. Gusto mo matututo ka. Yun. Tama. Kaya pagdating dito sa app sa Bible, kita mo, maano ka rin. Kasi hindi naman biglang complicated ang gadget Nandahan. Masasanay ka din. Pag meron ka ng gadget, matututo ka dahan-dahan. Basta gusto mong matututo ka. Oo. Siguro dito sa atin sa Maynila, hindi siya masyadong challenge kasi halos nga lahat meron. Pero sa probinsya, baka pwede pa kasi hindi talaga sila sanay doon. Hindi sila online. So, baka pwedeng doon maging problema. Pero dito, hindi masyadong ramdam. Yeah, okay. Sige, magsagot tayo ng tanong ha. Meron ditong tanong kay Zaira. Mas maganda yung tanong niya. Ito tungkol sa prayer to ha. Kasi kanina napag-usapan natin yung prayer. Sabi niya dito, bakit po yung iba sincere yung prayer pero hindi pa po natutupad? So, sinagot ko yun siya Sige, sino pang gusto mong magdagdag sa sagot ni Ate Marge? Brother Lucio. Ano yan Ang sagot sa prayer, alam natin di ba? No. Wait. Yes. Okay. Tatlo. Tatlo. Pero, bakit kadalasan, bakit may mga kaso na kadalasan, hindi ka sinasagot? Ito yung sabi na in Ezekiel, your sin has separated you from your God that He will not hear. Ibig sabihin, baka mayroong kasalanan, na naghihiwalay siya sa Diyos na hindi mo dinadala sa Kanya. Possible yan. Hindi mo dinadala sa Kanya, hinihingi mo ng tawad. Okay, number two, yung
ang nanalangin ka, ano, pero yung hinihiling mo, hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon. So, Hindi makakabuti sa'yo. Hindi makakabuti sa'yo. At saka sabihin mo, humingi ka ng isang bagay na laban sa kalooban ng Panginoon o sa kanyang, pwede na eh, na humingi tayo. Tapos, so ito, pagkatapos, yung isa pa, kaya yung isa pang hindi ay dahil sa of course hindi yung hindi makakabuti nga sa'yo. Tapos yung isa ay yung bang hindi pa time dahil sa kung bibigay sa'yo baka hindi makabuti sa'yo, di ba? O kaya yung hinihingi mo hindi makabubuti sa'yo. So ganun lang yun. Kaya mayroong mga no. Pero kapag ka nakita ng Panginoon, ayos ang relasyon mo sa Kanya. Nakita na alam ng Panginoon na ang iyong hinihiling sa Kanya ay makabubuti siya. Kailangan abay at di mo immediately bibigay niya yan sa'yo. So hindi tayo dapat kasi sa panalangin talaga maraming pagkakataon na hindi mo agad matatanggap eh. Pero yun sinasadya ng Panginoon yun para ikaw matutong magtiwala sa Kanya, di ba? Matutong magtiwala at nasa Kanya ka lamang umasa. Pero pagka sila nagreklamo ko na agad na, Panginoon, hirap naman sa'yo eh, hindi ka naman sumasagot sa panalangin ko eh. Hindi pa iba nang usapan yun. So, sa akin, may mga iba pang cases, Pero usually ganun. Generally, ganun yung mga problema kung bakit hindi natutupad yung hinihiling sa panalangin. Okay. So, yan, tama yun na meron talagang merong stages or merong tatlong ang ways paano sumagot ang ating Panginoon. Pero gusto kong gusto kong idagdagan yung sa paghihintay. Mga kapatid, maraming karanasan sa Bible na talagang matagal, masasabi nating matagal bago nila natanggap yung sagot ng Panginoon. Tingnan mo kapatid ha, maniniwala ka ba na si Joseph hindi yung tumawag sa Panginoon? Siyempre nag-pray yun nung binenta siya ng kapatid niya. Sipin mo, naging slave siya. Ilang taon siyang naghirap nung naging slave siya sa Egypt. So, hindi yun 1 year lang. Hindi wala yun. Hindi ko alam, Brother Lucia, kung ilang taon yun. Baka more than 10 years yun or matagal yun. Sa prison lang, 2 years na eh. Oh, kaya nga. So, hindi agad... Kay Potiphar pa. Hindi siya tinagot kaagad ng Panginoon. So, ibig sabihin lang nun is, talagang baka naman gusto na rin pa nag-pray tayo ngayon, kinabukasan nandyan na. So, yun nga, merong sagot na kaagad. Maraming ganun, maraming experience na ganun. Pero meron ding matagal. Kasi kay Joseph nga, sobrang tagal. Diba? Ang tagal bago siya sinagot ng Panginoon. Yung Israelites, yung nasa Egypt sila, ilang taon silang naging slave bago sila sinagot yung prayer ng Panginoon. Si Abraham na lang eh. Si Abraham, tumanda siya ng 99 years old bago ibinigay sa kanya yung pinangako sa kanya. So, minsan tayo mainipin masyado tayo na gusto natin pag isang taon o isang buwan sa atin na pinag-pray, wala pa rin. Ayoko na. Parang gano'n na tayo agad eh. So, tingnan natin yung mga kwento sa Bible na mayroong mga ganong experience na matagal. Pero naghintay sila, nagtiyaga sila. Kaya, pagdating ng panahon ay talagang na-receive pa rin nila yung pangako ng Panginoon. Si Jacob, tingnan natin si Jacob ilang taon si Jacob na naging alipin din? Ang tagal din, di ba? Baka more or less 20 years. Kasi kung nag-serve siya ng 7 years sa dalawang asawa niya, matagal yon. So hindi talaga agad-agad na minsan sinasagot ng Panginoon. Parang minsan tinitest tayo. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang maganda niyan is magtiwala lang tayo sa Panginoon. Or pwede nga hindi talaga sagutin ng Panginoon yung prayer natin. Pero yung sinabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, di ba? Na iligtas man sila ng Panginoon or sagutin man, siyempre nagpe-pray yun sila na iligtas sila ng Panginoon doon sa apoy. Pero ang sabi nila ang napaganda niya, sabi niya daw na iligtas man kami ng Panginoon namin o hindi,
ay magtitiwala pa rin kami sa Panginoon. So ganun yung prinsipyo natin. Kasi Amen. sa mundong to, pwede tayong mapahamak, pwede tayong mamatay sa mundong ito sa pananampalataya. Sinabi din ng Panginoon yun. Pero ang importante is secured naman tayo doon sa langit, di ba? Amen. Amen. Sige, so baka meron pang gusto magdagdag dyan. Sa akin naman po ay, ang prayer po is a commitment. Diba? So parang ganito, tayo, yung prayer natin is enrollment natin sa Panginoon. And then, kailangan gumawa ka. Parang sa school po, nag-enroll tayo. Para po tayo ay makapasa, tayo ay nag-aaral ng mabuti. Dapat po, sa prayer natin, tayo po ay gumagawa pa din. Eh, Ayun, pinag-pray maganda yan. So, kailangan na pinag-pray mo yun, gawin mo pa rin yung part mo, kahit na sinabi mo Oo. na yun. Kasi alam naman niya yun eh. You only have to do is to work on it. To work mo yung pinray mo, and then, para siya ay mangyari at the right time na ibibigay po sa atin. Napakaganda po yun, kapatid, na Kung, gawin mo talaga din yung part mo. kung naghahanap ka ng trabaho, tapos nakaupo ka lang sa bahay mo, wala kang ginagawa, ay hindi ka makikita ng trabaho. Ano? Tama. Yung mga estudyante, parati kong naririnig, sana magkaroon ng magandang grades. Kapatid, paano ka magkaroon ng magandang grades kung hindi ka nag-aaral? so dapat samahan din natin ng pag-aaral. Baka sabihin mo, sana perfect ako sa exam. Pero hindi ka naman nag-aaral, hindi ka naman nag-review. So, kailangan may effort din na talaga natin. Kailangan tulungan din natin ng sarili natin. Kasi sabi ng Panginoon, ipapaalala sa iyo. 'Di ba? Yung magsalita ka, huwag ka matakot kung magsasalita ka kasi yung Panginoon magbigay sa iyo ng salita. Pero minsan, anong ipapaalala sa iyo? Anong bibigay sa iyo kung hindi ka naman nagbasa? Pero kung nagbasa ka, ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit yun. Ito. At the right moment yan. So meron talaga din tayong gagawin. Mhm. Pero may basahin ako dito, comment ni Brother Red or sa Liberal Family. Tingin ko po minsan kaya hindi din binibigyan sa atin ni God yung answer niya is para matuto tayong maghintay. O yan nga, kasi gusto natin ngayon puro express, puro ano yun, yung mga express nga, di ba? Mga Puro fast food. mabilisan. O fast food, yung mga fast. Puro Puro McDonald's at Jollibee. or hindi pa time or may mas magandang time para dyan na i-grant yung hinihingi natin. So, napaganda, diba? So, maghintay tayo, kapatid. Kasi yung mga patriarchs natin ay naghintay din po sila ng matagal bago nila maano. Pero kung hindi man ibigay sa ating, kapatid, magtiwala pa rin tayo sa ating Panginoon kasi mayroong mas maganda. Baka yung hinihingi natin ay hindi pa yun yung pinakamaganda para sa atin. Okay, di ko alam, Zinalyn, kung mayroon tayong time limit dito kasi alas 9 na. Yes po. 9 po ang atin pong time. 9. 9:08 na. So, paano? I-wrap up na natin? Ayan. So, kung may mga questions po kayo, pwede naman pong next meeting continuation. Siguro po, next po ay mas maaga po tayo. Mga 7 po tayo mag-start Okay. para hindi po tayo masyadong adjust po natin yung oras. Isang Sige. oras lang naman tayong late eh. Sa bagay. Ayan, so sana ay makasama din pa natin si Brother Lucio para maging maganda yung usapan natin. At yung iba, yung mga hindi pa nagkapagsalita ngayon, sana mag-contribute tayo next time. Mas maganda yung ganito, di ba, na hindi yung nagsasalita lang, makikinig lang tayo. At least ganito, makapagtanong tayo, pwede tayo mag-contribute ng ideas. Kasi the more, ayan, 2 heads is better than 1. So, mas maraming heads, mas marami tayong matututunan. At hindi tayo mahihiya na mag-participate. So, siguro yung iba next time ay makapagsasalita na rin, masasanay na rin. So, advance naman yung topic, Zinalyn, di ba, na binibigay. So, pwede rin tayo mag-research kung mayroon kayong tanong o mayroong ideas para makapag-contribute tayo. So, mas maganda lahat tayo makapag-salita next time. So, yun. May tanong dito din na rin kung every Wednesday na ba to? Yung atin pong TikTok ay gagamitin po natin siya sa Vesper, sa midweek Vesper, at po sa atin pong AY. Ito po yung atin pong gagamitin. Yun po. Okay. May mga speakers na rin po akong nalapitan, nasabihan. So,
Yung iba po ay hintay-hintay lang po. Okay, so ayun. So mga kapatid, siguro i-summarize ko na lang, ang ating Panginoon ay naghahanap siya ng paraan para makapag-share or makalapit, may sabi niya yung salita sa lahat ng tao or sa lahat ng makasalanan. So tayo din sa panahon nito, maswerte tayo, marami tayong gadget. Although limited ang kilos natin, di ba? Akala natin this time mahirapan na tayo mag-evangelize kasi hindi naman tayo pwede makipag-usap, di tayo pinapalabas ng bahay kung maaari. Pero dahil sa online, dahil dito, tingnan mo ngayon malayo tayo, pero nakakapag-communicate tayo dahil sa technology na to. So ganun din tayo, gamitin natin lahat ng paraan para ma-share natin yung salita ng Panginoon. At alam ko sa panahon ngayon, marami din talagang gusto makapakinig ng salita ng Panginoon kasi nga natatakot sa nangyayari sa mundo. Kaya pagkakataon na natin to, wag na nating palampasin siguro. Sige po, i-add natin sa GC. Hindi pa na naka-add si Sister Ray. Brother Lucio, last closing message siguro. Okay. Mga kapatid, alam nyo, bakit tayo ano bang kahalagahan ng COVID sa ating buhay? Sabihin niyo, mahalaga ba yan? Maraming, di ba? Mga kapatid, para sa akin, sa nakita ko, ang sitwasyon na ito ay isang wake-up call sa atin. Gumising tayo lahat. Madalas ay tayo nasisihan sa mga nangyayari lamang sa ating buhay. Pero ngayon, ay alam natin, nagigipit tayo at gusto natin na makalabas tayo rito. Gusto natin makalabas dito. Who knows? Kasi ang talagang nakikita ko maging sa US, ang effort nila talaga ay patagalin. Patagalin ang sitwasyon ng COVID. Patagalin. At kung sa atin kung ito magtatagal pa, wala nang mangyayari talaga sa atin. At dito ito sa akin isang panawagan para sa atin na na gumising tayo lahat, magpakalapit-lapit tayo sa Panginoon para sa ganoon kung ano man ang mangyari, handa tayo. At anong malay natin na ibang mga kapatid natin sa buong mundo, ganoon din ang panalangin, ay gumawa ang Panginoon. Na gumawa ang Panginoon ng paraan, kasi siya naman ang actually nakakontrol ng lahat, para sa ganoon mabago at pagkatapos matapos na ang gawain. Kasi sa nakikita ko ngayon, baka maring dumating ang panahon na ang mga tao ay talagang parang tinuturuan na tayo parang tinuturuan tayo na maging depende sa mga otoridad natin Kasi wala tayong magawa So kaya kailangan talaga magpakalapit-lapit tayo sa Panginoon at kung ano sabi nga kung anong magagawa natin para sa Panginoon ay gawin natin. Kasi hindi tayo dapat matalian ng kahit anong sitwasyon. Kaya napakaganda ng seminar itong TikTok na to TikTok. Ng TikTok na to Kasi hindi tayo dapat matalian ng kahit anong sitwasyon para hindi tayo gumawa. At bago gusto ko i-share sa inyo yung isang story sa Bible, ay one verse story. Kung nabasa niyo yung Judges 3:31, nagkwento tungkol kay Shamgar na may hawak na panundot ng baka. Hindi ito tabak, panundot ng baka. At pagkatapos ay kanyang natalo ang 600 ng mga Filisteo. Alam niyo mga kapatid, hindi kung ano ang nasa iyong kamay ang mahalaga. Ang mahalaga, ang puso sa likod ng may hawak ng anumang bagay na yun. Kahit anong bagay na maliit, magagamit kung handa tayo na gumawa para sa Panginoon. Malaki ang magagawa sapagkat hindi ikaw ang gagawa,
kundi kay gagamitin ng Panginoon para siya yung makagawa sa pamamagitan mo. Because that what you have on your hand, but the heart, behind that hand na nakahawak doon sa tinatawag na ox goad o panundot ng baka. Kahit maliit yan, pag ang puso mo handa, walang hindi ka magagawa sa tulong ng Panginoon. Amen.